But the point is, we will get to the point that lahat ng kailangan ng tulong matulungan. But it's also not true that kulang talaga ang tulong. Pero it's not true na walang tulong po sa middle class. Agad sinabi ng Pangulo, di ba, yung extension ng bills, filing ng taxes, no penalty sa mga ibang utang, no eviction, etc. No? So bear with us, wala lang bibitaw. The important thing is ang enhanced community quarantine is working. No? It's working. So walang bibitaw, mahirap tugunan natin yung paghihirap ng tao, pero wala po sanang bibitaw. Kasi pagka tayo'y lumabas ng bahay at tumaas na naman ang numero, sayang po yung 3-4 na linggo na tiniis nyo na rin. Okay. Senate, Next question. Speaker ulit. Speaker, si Ian Cruz po, GMA7. Sapat ba ang ginagawa ng Duterte administration laban dito sa COVID-19? All over the world, ang consensus is kahit anong ibuhos natin hindi sapat because yung nature ng COVID-19 napakatalino, napaka-deceptive, magaling mag-adapt, ibang klaseng kalaban ang COVID-19. But sa Kongreso, every week tinitig namin ang report, naniniwala kami na binubuhos ng Pangulo ang lahat ng pwedeng gawin ng gobyerno. So, yes, kasama kami, even si Senator Bong Go, sabi niya kanina, nababagalan din siya. That's why hinihimay natin. That's why we were asking Mayor ISKO kanina sa LGU side, nung isang araw, kausap ko si Sec Bautista sa DSWD side, it's not time to blame, to point fingers. Mabagal dahil sa'yo, mabagal dahil dito, mabagal dahil doon. It's time to talk, usap lang ng usap para nga bumilis ito. Okay, next question. Question para kanina. Mayor ISKO, sir. The question is for you. Yung testing kit ay kaloob ng national government through DOH. It will be well distributed to our 6 public local government-owned hospitals, particularly in Santa Ana, because Santa Ana is now given, we have now in Santa Ana what we call Manila Infectious Disease Control Center, and Santa Ana Hospital is so far doing good. Today, as we speak, we have about 14 patients who are COVID-free after the reconfirmatory test. So they're going home, and some of them are being taken care of the city also para doon sa kanilang temporary transition period para hindi magulat yung community, because as you all know, there are some anxiety sa level, sa community level, no? So, yung testing kit is a very good tool for us to address more PUIs. If we fast track the result, it will be better for our facilities to be eased up with regard to PUI. Mayor, Halimbawa naman, which is kaya tayo nandito ngayon, maraming salamat kay Pangulo dahil dito nilagay yung isa sa maraming pasilidad na itinatag through AFP, DOH, and all other international agencies. These facilities will ease up our public local government hospital, which is also our COVID center area. So, mga asymptomatic na COVID-19 positive will be brought here in Illinois, and today we will bring 3 already identified by our Manila Health Department through Dr. Fox Paman, will be brought here in the facilities. Mayor, last question na lang for me, ano? Meron daw mga nagpapatupada dun sa mga rooftop na ng Station 3, hinuli. Bakit po nagaganap pa yun sa Manila? Basta subukan nila, makikita natin yung batas. Simple lang, patutupad natin ang batas. At ngayon wala naman talagang dapat kinukonsilte. In fact, there was a video last night sent to me na nagkaroon ng boxing sa Parola. And as we speak,
cases are being filed against the person who initiated it, named Gigi. He's a guy. He's now under the custody of Manila Police District. And all barangay officials are given already an opportunity to explain why they conducted such event, which is highly prohibited sa sitwasyon natin. So, any assembly, sports, religious, sugan, hindi natin papayagan. And as you all know also about the Sen.Bong the other day, all suspects surrender sa Manila through the help of Mayor Oka, malapitan of Caloocan. And charges were filed against them officially. So we are serious about this. We are serious about social distancing. We are serious about the quarantine because yun lang ang hiningi sa atin ng national government. Things are being done accordingly. Health facilities, economic assistance, and so on and so forth. But this is the only thing na hiningi sa atin ng pamahalaan. Nananawagan ako na sana sumunod talaga ang tao. Mahirap itong kalaban natin, hindi natin nakikita. So, babala natin. Mga kababayan na nanonood, meron kayo nakita nagsasabong. Kung ano man ginagawa, send the video to us. We will prosecute them. We will. And those community na mahulihan ng gano'n will pay the price of stringent measures. Mas stringent measures. Hindi, start today. Yeah. Sino po yung priority? Of course, lahat ng PUI. Definitely PUI. Definitely. PUI, definitely. Kasi yung COVID-19 positive na sila. So yung PUI na nakapila, sila yung unang testing it. Katulong natin ang DOH, PGH, RITM, San Lazaro, and Manila Health Department. Okay. Thank you. Let's listen to Senator Christopher Lawrence Bongo. Good morning. Media dito. Unang-una, maraming salamat sa lahat ng mga tumulong para maging posible po itong quarantine area na to, sa mga health corps ng armed forces at ng mga police na handang magsakripisyo po para tumulong dito. Ang gumawa yata nito si Mr. Ricky Rason, according to PCD Chairman sa Luzon, sa tulong po ni ISKO, Speaker Alan. Lahat mga tumulong dito, maraming salamat po. Senator, si Ian sa GMA News, nag-encourage pa ba kayo ng ibang mga businessmen na katulad nung ginawa nila si Rason, Ayala, MVP, magkaroon pa ng ibang ganito kasi baka kulangin pa? Yes, talagang kulang at maraming salamat po sa mga tumulong na mga negosyante at nanawagan po si Pangulong Duterte sa kanila. Noon pa man, nung umpisa, alam nyo kung hindi natin ito malampasan, pag hindi ito kinaya ng gobyerno, pag bumagsak ang gobyerno, bagsak rin po ang negosyo. Wala na kayong negosyo kung wala rin po kami. Kailangan nating magtulungan. Kailangan nating makatawid dito sa problema ito, sa crisis na. Malaking tulong po ito, no? Halimbawa, alam nyo, may mga nangyayari po sa ibang rehiyon. Doon sa Kabanatuan, pinapaimbestigahan na po ni Pangulong Duterte. Meron isang pasyente doon na may sintomas na hindi po makahinga. Hindi po tinanggap sa mga 6 na hospital doon hanggang namatay doon daw yung pasyente. Yun po ang aming nabalitaan. Ngayon, meron tayong mga ganitong pasilidad, meron silang takbuhan kaagad. Asymptomatic, takbo kaagad dito. Mahirapan, alam mo, kawawa yung mga nasa probinsya. Buti na lang po yung mga rehiyon na handa na meron silang mga COVID-dedicated hospitals. Halimbawa, sa Davao City, meron silang COVID-dedicated hospital. Hindi na sila tumatanggap ng mga pasyenteng hindi COVID-related. So, yung mga private na hospital, ibang hospital, doon na nila pinapa-admit. Ganun
po ang dapat natin na gawin dito para hindi magkahalo-halo yung mga pasyente. Kawawa yung mga hindi na sa totoo lang, ako mismo, ako'y naniniwala marami pang mga pasyente na hindi na po umaabot sa ospital at hindi na po nagbe-verify kung namatay po ito mula sa... Yun po ang mas nakakatakot. Kung hindi natin alam kung COVID yung hindi namatay. Maaari po yung makahawa sa mga kapamilya nila, sa mga katabi po nila. Yun ang delikado. Yun ang mahirap i-trace, yun ang mahirap hanapin. Ngayon, kung meron tayong mga dedicated quarantine facilities like this, diretso na kagad. Merong mga nararamdaman, diretso na kagad dito. Check kagad, test. Malaman natin. Tinatanong ko nga si Secretary Duque. Ako naman po bilang committee chair sa health sa Senado. Gusto ko malaman yung totoo. Interesado po ako malaman ano yung totoo at ilan talaga yung namatay sa ospital. Hindi natin pwedeng itago. Dapat sabihin natin yung totoo. Tinatanong niyo, totoo ba yung may sumulat sa akin na kulang yung body bags? Totoo po yan. Sumulat sila sa akin dahil kulang na raw yung body bags. Alam mo, araw ng Sabado yun, saradong lahat. Mamadali po akong kumanap ng mga kaibigan, ng mga kakilala. Sabi ko, alam nyo, ngayon ako nananawagan sa mga batikos. Ngayon kayo mag-donate. Gusto niya ng body bags? Mag-donate kayo ngayon. Kailangan ng mga cadaver bags. Ngayon nyo po i-donate. Hindi na kailangan ng lagyan kung kanino galing ito. Kung gusto niyo tumulong po kayo. Yun, araw ng Sabado, sarado ang lahat. Black Saturday, walang bukas. Gawa po ako ng paraan. Nanawagan po ako, naganap ako ng kakilala. May tumulong. Lumabas yung body bags na dinonate po. So, pinadala ko sa East Avenue Center. Doon, ginamit nila. Dapat malaman natin yung totoo. Kung ilan talaga ang namatay. Hindi natin pwedeng itago ito. Karapatan po ng bawat Pilipino malaman. Ilan talaga problema dito, ako po'y naniniwala na yung numbers po na nakalista dyan sa DOH na deaths, hindi lang po yun ang namamatay dahil sa COVID. Marami pa pong unreported na namamatay na hindi na po umaabot sa hospital at may mga nararamdaman lang po na ng sakit ng COVID na hindi na nila natitest. Kasi pag tinest niyo po yung patay na, hindi na po accurate yun. Yung accuracy ng test ay hindi na po 100%. So, ang nangyayari, kinikremate na lang nila diretso. Yun ang problema ngayon. Kung sino yung mga nakatabi, dapat, isa po yan sa dapat i-address ng ating Department of Health. Ayun sa cadaver bags, nagpadala po ako ng 100 body bags doon sa East Avenue. Sabado po yun, sarado ang lahat. Nakarating po kagad doon. Sabi ko nga, sino po yung mga nangangailangan ng cadaver bags? May extra po ako dyan. Gusto nyo, padala ko sa inyo. Pakalat ng fake news at saka yung mga drug addicts dyan. May extra pa ako. Anytime, papadala ko po sa inyo. Last question, please. Can we discuss everything much shorter with the hindi ko po masagot yan. I'm a legislator. Meron tayong interagency task force. Sila po ang magdidesisyon at ang ating Pangulo. Sa pagkaalam ko, nabanggit po ng Pangulo, meron siyang makitang vaccine, tabletas, o gamot na maaring makalaban dito sa virus na ito. At para po mawala yung takot ng Pilipino, ay maaari niyang luwagan. Pwede niyang luwagan yung enhanced community quarantine.
sakasakaling meron na pong lumitaw na talagang reliable na gamot para mawala na yung takot ng bawat Pilipino. Medyo makabalik tayo sa kunting I'm sure hindi na po magiging normal ang ating buhay after this, pero kahit pa paano makakaginhawa na po tayo. Saka sakaling may makita na po mga gamot. Any more questions for the Senator? Anong gamot sila, President? Ha? Anong gamot? Lahat naman tayo naghahanap ng gamot sa ngayon. Daming alam mo, desperado tayo. Ako inaamin ko, hindi lang naman yung ibang bansa ang desperado. Tayo po, desperado. Pero meron pa rin tayong glimpse of hope. Habang may Panginoon, let's hope na may makita na pong gamot dito para naman po mawala na yung takot natin lahat. Magtulungan, nananawagan po ako sa lahat ng kapwa ko Pilipino. Magtulungan na lang po tayo. Bayanihan tayo, huwag na po tayong magsiraan. Huwag na po nating dagdagan yung kalbaryo ng bawat Pilipino. Tulungan na lang po natin sila. Maawa na po kayo. Thank you, sir. Secretary Duque. Si Secretary Duque for his closing